makabayang grupo ang Administrasyong Marcos sa pagsusulong ng benepisyo ng mga guro matapos maisakatuparan ang promosyon ng mahigit 16,000 guro sa ilalim ng Department of Education o DepEd. Tunghayan ang ulat mula rito. Sinang-ayunan ng ilang makabayang grupo mula ABKD, Pader, LIPI at FDNY movement ang hakbang ng Administrasyong Marcos kaugnay ng pagpapabuti ng benepisyo ng mga guro. Partikular ang promosyon ng mahigit 16,000 guro sa ilalim ng Department of Education o DepEd. Ayon pa kay Dr. Jose Antonio Goitia, Chairman Emeritus ng mga nasabing grupo, ang naturang promosyon ay resulta ng malinaw na direksyon at koordinadong aksyon ng pamahalaan sa halip na pawang pangako lamang. Sinabi pa ni Goitia na matagal ng issue ang backlog sa promosyon ng mga guro at ang pagresolba rito ay indikasyon ng konkretong pagtugon sa kasalukuyang administrasyon. Itinuro rin ng grupo ang papel ng DepEd sa pagpapatupad ng direktiba ng Pangulo na anilay nagpakita ng mas maayos na pag-uugnay ng patakaran at implementasyon. Ayon sa pahayag, naging mahalaga ang pamumuno ni Education Secretary Sonny Angara sa paggalaw ng mga proseso at wastong paglalaan ng pondo para sa promosyon ng mga guro. Binigyan diin pa ni Goitia na ang promosyon ay hindi lamang usapin ng ranggo at sahod, kundi pagkilala rin sa papel ng mga guro sa pampublikong edukasyon. Dagdag pa niya, mahirap umusad ang reforma sa edukasyon kung hindi natutugunan ang mga pangailangan at kapakanan ng mga guro. Pahayag nila, ang naturang hakbang na may kakayahan ang pamahalaan na ayusin ang matagal ng suliranin sa loob ng sistema kapag may malinaw na pamumuno. Bagamat hindi umano ito nakatanggap ng malawak na pagkilala, sinabi ng grupo na may epekto ang promosyon na mararamdaman sa pang-araw-araw na operasyon ng mga paaralan. Tinukoy din dito ni Goitia na ang ganitong uri ng pamamahala ay nagpapakita ng pokus sa resulta at tungkulin na alinsunod sa layunin ng kanilang mga organisasyong nagtataguyod sa katotohanan, katatagan at dangal ng sambayanang Pilipino. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, wala umanong magiging epekto sa ekonomiya ng bansa ang ilang araw na delay sa pagpirma ng 2026 National Budget. Ayon kay Senate Committee on Finance Chair Sherwin Gatchalian. Ito ay kasunod ng nakatakdang ratifikasyon ng budget ngayong Lunes, December 29 bago isimite sa Malacanang. Una nang sinabi ng palasyo na sa January 5, nakatakdang pirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang budget. Sa ibang balita, naisama sa BICAM-approved version ng 2026 General Appropriations Bill o GAB ang Anti-Apple Special Provision na isinusulong ng ilang mababatas nitong kamakailan. Ito ay batay sa kumpirmasyon ni Senate Committee on Finance Chairman Sherwin Gatchalian itong linggo. Layon ang probisyong ito na ipagbabawal ang pakikialam ng mga politiko sa pamamahagi ng ayuda o cash assistance mula sa gobyerno. Sa kabilang banda, binatikos ng Kabataan Party List ang umano'y minamadaling pag-aproba ng Kongreso sa 2026 National Budget matapos umanong ihain lamang sa mga mambabatas ang kopya ng bicameral report sa mismong araw ng botohan. Ayon kay Kabataan Representative at House Assistant Minority Leader, Atty. Rene Co, hindi umano sapat ang binigay na oras upang masusing suriin ang mahigit 200 pahinang BICAM report at libu-libong pahinang kaugnay na dokumento. Iginiit din ng grupo na mas nabibigyan ng panahon ang mga negosyong isinasagawa ng hindi bukas sa publiko kaysa sa malinaw at makabuluhang pagbusisi ng mamamayan sa panukalang budget. Sa iba pang ulat, patuloy na tinututukan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang tuloy-tuloy na clearing operation sa mga pumping stations sa Metro Manila. Kabilang dito ang paglilinis ng main drainage pumps, trash rakes at declogging ng secondary screen at pagtitiyak na gumagana ang mga bomba, malinis na pasilidad at paghahakot ng basura
At ayon naman sa MMDA, regular nila itong ini-inspeksyon upang maiwasan ang anumang aberya para sa epektibong operasyon ng pasilidad. Paalala ng ahensya na iwasan ang pagtatapon ng basura sa mga nasabing pasilidad at panatilihin ang kalinisan upang maiwasan ang bara sa daluyan ng tubig. Susunod sa News Force. PCG at civic groups kinondena ang iligal na presensya ng hukbo ng People's Liberation sa Zambales. Cash reward iginawad sa mga impormante ng droga sa ilang lugar sa Cebu. Pagsugpo ng krimen sa 2026, pinaiigting ng PNP. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.